Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ngayon ay magsisimula na. Unang-una po lahat, ako'y babati sa inyo ng isang magandang gabi at ngayon po ay gabi na ng December 24. So marami na po nagse-celebrate ng Bisperas ng Pasko. Ano po? Marahil ang iba sa inyo ay nag-ready na para sa gaganaping Noche Buena mamayang gabi. Ano po? At napakasaya ng maraming tao. Kanina po nakita ko sa palengke na ang talagang mga tao ay parang hindi dumaan sa krisis sapagkat napakasikip ng palengke. Okay, bago po tayo magsimula ay tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isa naman po isang linggo na kami po inyong pinagkatiwalaan sa mga bagay-bagay na aming tinatangkilik. Sa buhay at lakas, sa patuloy niyong pinapahiram sa amin. Sa pag-iingat sa amin ng inyong mga banal na anghel, sa laging pagpaalala sa amin ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po niyo ang bawat sa amin, Ama, tumihingi po kami ng tawad sa aming mga nagagawang kasalanan. Sa gabi pong ito, muli po namin tatalakayin ang patuloy na kasaysayan ni Moises. Ang itutuloy po namin ang kanyang kasaysayan na sa pag-uutos niyo, siya po itutupad. Muli po kami nakikiusap sa inyo, samahan kami ng inyong banal na Espiritu at lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat sa inyong panonood ngayon at alam ko yung iba ay wala pa, marahil ay nata-traffic. At kanina nga lang, sabi ko sa inyo, kanina ay traffic na sa palengke dito po malapit sa amin. Wala nang halos madaanan. Kanina nga po, kay nakamotor ay medyo mahirap lumusot. At mas marami ang naglalakad sa gilid ng kalsada dahil abala sila sa pamimili sa kanilang gagawing Noche Buena mamayang gabi. Ano po? Okay, sa ating pagpatuloy, tayo po ay magsisimula na sa ating gagawing pagpapatuloy sa kasaysayan ni Moises. Ano po? At sa pagpapatuloy natin na tayo ay magsisimula na. Sandali, naayos ko lang ang ating PowerPoint. Ano po? Tayo ay babalik uli sa Egypt. Ano po? Kung natatandaan nyo nung nakaraan na si Faraon ay ayaw na paalisin ang mga Israelita dahil nga iniisip niya marahil ay mabibinbin ang kanyang projects na pagpapatayo ng building at ginawa niya ay sa kahilingan ni Moises at ni Aaron sa utos ng Diyos ay lalo niyang pinahirapan ang bayan ng Diyos. Ano po? Akala niya ay uubra siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Ang ating tutuloy na babasahin ay nasa Exodus 7:1 hanggang 25. Exodus chapter 7, verses 1 to 25. Ito na po. Sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka. Gagawin kitang parang Diyos sa Faraon. Ibig sabihin, pag sinabing parang Diyos, ay tagapagsalita kasi siya ng Diyos. So, lahat ng suporta ng Ama sa Langit ay ibibigay sa kanya sa harapan ni Faraon. Makikipag-usap pa sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Di ba nga, ang sabi niya, hindi siya magaling magsalita. Hindi siya marunong makipag-usap. So, nagsama siya ng isang backup o katandem na si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo at pinasabi mo ito kay Faraon. Sasabihin niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan. Kasi nga po, alipin itong mga Israelita. Ano po? So gusto ng Diyos, ang bayan niya ay malaya at hindi magpaalipin doon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito sabi, pero pagtitigasin ko ang puso ng Faraon at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at maraming kamanghamanghang bagay sa Ehipto. So,
talagang si Paraon ay maninindigan, hindi ko papaalisin ang mga Israelita. Ganon po ang gagawin ni Paraon. At ang susunod na verse, excuse me, hindi siya makikinig sa iyo, ang sabi. Pagkatapos, parurusahan ko ng matindi ang Ehipto. Yun, naggalit na po ang Diyos. Dahil sa itong si Paraon ay ayaw lumambot ang puso. Ipakikita ng Diyos kay Paraon na siya ang makapangyarihan sa lahat. Ang sabi, at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Ibig sabihin ay walang ititira sa Ehipto. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo at palabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Ayun. Ipakikita ko, sabi ng Diyos, na ako ang Diyos, hindi sila. Sinunod nila Moises at Aaron ang inutos ng Panginoon sa kanila. Ayun. Yun ang gagawin. Kailangan humarap sila kay Faraon at panindigan nila na sila ay sinugo ng Diyos. Si Moses ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 naman nang makipag-usap sila sa Faraon. So, matanda na pala sila. Ilang taon si Moses? 80 years old. Si Aaron na kapatid niya, mas matanda pala sa kanya. Ito ay 83 years old na. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kapag sinabi ng Faraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo, Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Faraon at magiging ahas ito. So, yung laging dala-dala ni Moises na baston ay ihahagis sa harap ni Faraon at magiging ahas. Ito po ay parang magic. Kaya pumunta si Moises at Aaron sa Faraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Faraon at ang kanyang mga opisyal at naging ahas ito. So, paghagis ay naging ahas nga. Pero hindi nagulat si Faraon, mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Hindi nagulat si Faraon. Ang ginawa niya, sabi sa 11, ipinatawag naman ng Faraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero, ibig sabihin mga magician po. Mga wise men, sabihin matatalino, mga magician. Nagawa rin nila ang ganoong himala. Ang mga tao pong ito ay naghagis din ng baston at naging ahas din. So, yung ginawa ni Aaron at Moises ay ginawa rin ng mga magician at matatalinong tao ng Faraon. So, nagawa rin nila. Okay, ito po ang nangyari. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilok, yun po ang naging problema. Mas malakas yung ahas na galing sa Diyos. Sabi, pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Marahil yung ahas ng Diyos ay mas malakas, mas malaki, mas makapangyarihan. Kaya ang ginawa, makikita nyo naman sa inyong mga screen, na ang ahas na galing sa baston ni Moises at Aaron ay nilulunlang ang ahas na ginawa ng mga magicians. Ang sabi pa rito, pero nagmatigas pa rin ang puso ni Faraon. Hindi pa rin natakot talaga. At hindi siya nakinig kina Moises at Aaron gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Hindi na nagulat si Moises at Aaron dahil sabi nga ng Panginoon ay magiging matigas ang puso nitong si Aaron. Hindi papayag yan. Kasi nga, siya ang tinuturing na Diyos ng Ehipto. Kaya susunod nating talata. Sinabi ng Panginoon kay Moses, matigas pa rin ang puso ni Faraon, kaya hindi niya pinaalis ang mga mamamayan ng Israel. Okay. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang Faraon habang papunta na siya sa ilog ng Nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at nakipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog. Ayun,
Nakita niyo naman yung ginagawa ni Moises. Nakipagkita siya sa pampang ng ilog. Sabi ay, sabihin mo sa kanya, inutusan po ako ng Panginoon. Sa harap ni Paraon, sinabi niya, ang Diyos ng mga Hebreo na sabihin ito sa iyo. Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang, pero hanggang ngayon ay hindi mo ito sinusunod. Hindi makumbinsi ni Aaron at ni Moises ang Paraon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, siya ay nagmamatigas dahil alam niya siya ang kinikilalang Diyos ng Ehipto. Sabi dito, ako ang Panginoon ay nagsasabi sa pamamagitan na gagawin ko. Malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng Nilo at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda at babaho ang ilog at hindi na makakainom dito ang mga Ehipsyo. So, ayun ang mangyayari. Magiging dugo raw ang ilog at wala nang makakainom. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto. Sa ilog, sa mga ilog, sa sapa, sa kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig. Kasama na rito siguro yung kanal, yung lawa, at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. So, nakakatakot ano po? Ang dito lang sa atin ay kapag ka nawalan ka lang ng ilang oras na tubig ay nakakapangamba na dahil ang sabi nga ay mawalan ka na ng kuryente, wag lang ng tubig. Ang sabi nga ay, ang sabi pa rito, kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Ibig sabihin yung mga containers nila. Yung mga inipon nilang tubig, kung meron silang drum, kung meron silang water tank, magiging dugo pa rin. Akakatakot. Wala silang maiinom. Sabi nga, pati mga isda mamamatay. Dahil nga, hindi sila pwedeng mabuhay sa dugo. Sinunod nila si Moises at Aaron. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon habang nakatingin ang Paraon at kanyang mga opisyal. Itinaas ni Aaron ang kanyang baston at inihampas ang ilog ng Nilo at naging dugo ang tubig. Ano po? Kaya ayan ang nangyari. Naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda. At ang sabi, at bumaho ang ilog. Amoy dugo. Ano po? Amoy dugo. Ewan ko kung napapansin nyo kapag kayo ay napupunta sa palengke sa meat section. Ano po? Siyempre, nagkalat doon yung mga dugo ng karne, dugo ng manok, dugo ng isda. Masangsang ang amoy. Ito talagang dugo. Itong tubig lang. Talagang dugo as in literal na dugo. Ang sabi, naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Walang natira, siguro nung araw wala pa namang water purifier. Pero kahit na mayroong water purifier, hindi kakayanin. Ano po? Kasi nga, sabi ng mga sisidlan, kahit na anong klaseng dagayan, ay naging dugo. Nagawa rin ito ng mga Ehipsyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Kaya nagmatigas pa rin ang puso ni Paraon. Ibig sabihin ay, nagagawa rin ng aking mga magician yan. Kaya nagmamatigas ang puso ni Paraon. Sabi, hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon. Talagang itong si Paraon ay matigas ang puso. Hinahamon niya ang Diyos. Hinahamon niya na makipagpaligsahan dahil may pinagmamalaki siyang salamangkero o magician. Ito po, kahuli-hulihan na ito. Bumalik ang Paraon sa palasyo nila at hindi pinansin na nangyari. Naghukay ang mga Ehipsyo o yung mga Egyptian sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Pagkaraan ng 7 araw mula ng hampasin ng Panginoon ng ilog Nilo sa pamamagitan ni Aaron. So, talagang hindi umubra yung mga magician ng Paraon. Lahat talaga naging dugo ang lahat ng liquids o lahat ng tubig.
Ganyan po ang mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo. Ayaw sumunod sa Diyos. Kung minsan ay nagmamatigas pa, pinapaalalahanan natin, nagmamatigas pa. Okay, hanggang dito lang po ang talata ng ating nabasa. At sa susunod na linggo ng gabi ay pagpapatuloy po natin ang susunod na kapitulo at mas matindi pa ang sinasabi ng Diyos na parurusahan niya ang mga Egyptian, lalo na si Paraon. Si Paraon ang unang maapektuhan dito. Okay, at sana huwag kayong mawawala sa linggo ng gabi, ganap na alas 7 sapagkat ang istoryang ito ay lalo pang gumaganda. Nandito na po yung aksyon. Ano? At bago tayo magtapos ay manalangin muna tayo. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa isa ng istorya na aming inabangan. Na ito po ay isang nagiging inspirasyon sa amin na nawa ang laban ni Moises at ni Aaron ay magkaroon ng liwanag at ito po ay nasa kasaysayan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin at muli po kami nagtatagubilin sa inyo sa gabi ito ng araw ng Sabat. Pagpalain naman po ninyong bawat sa amin, ang mga nagsipanood at magnonood pa sa gabi ito. Salamat po ng marami at ang lahat po iniling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So bukas, yung mga members ng Balasing ay magkikita-kita tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon sa araw ng Sabat. Ano po? At salamat sa mga nagsipanood dito. Nandito si Brother Abding na nanonood, si Brother Nelson, si Brother James Balboa, si Bel, si Marilu na aking kapatid. At ang sabi nga ni Brother James ay kasama ang kanyang mga pamilya sa pakikinig. At maraming salamat sa inyo. At happy Sabbath sa lahat. At yung di po, baka ako'y nakikiusap na pakishare lamang po ito. Lalo na po, pakifollow ang aking Facebook page, Radio Jesse Crisologo, at ang YouTube account na Jesse Crisologo. Ano po, lahat ng aking videos ay nandoon, doon ko po nilalagay. Upang pati po, ang iba ay makapanood sa totoong kasaysayan na buhat sa Biblia. Muli po, happy Sabbath sa inyo at ang pagpapalat biyaya ng Panginoon ay sumaatin hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po.